Hello, Peter here, your Pinoy accountant. So in this video, pag-usapan natin yung current events naman tayo because this campaign from the BIR is affecting all of us from Luzon, Visayas, and Mindanao. And they are calling it itong nationwide friendly tax mapping. So this is happening from Feb 10 to 14, 2025. So consider this as your early Valentine's date with your BIR examiners or BIR officers. Because if hindi nyo pa nasubukan yung tax map, pag na-tax map kasi kayo, yung mga BIR officers natin, they will visit your store, di ba? Dadalaw sila sa inyong store, di ba? It's like nagde-date kayo, di ba? Anyway, yung titignan kasi nila if compliant ba tayo, tax compliant ba tayo dun sa registration, sa invoicing, and dun sa bookkeeping na din. So they will check yung mga aspects na yon, if we are compliant. Ayan. So kita nyo dito sa picture natin, this is our BIR Commissioner, Romeo Lumagi Jr. And first day ng campaign nila ha, imagine that 24,000 stores na yun na-visit ng ating mga BIR examiners. So napakadaming stores na na-visit nila. But again, the good thing is dahil friendly to, walang penalty na i-impose. Because yung goal daw ng BIR for this campaign is to educate the taxpayers so that education daw will lead to compliance. So, ito yung kanilang goal sa kanilang tinatawag na friendly tax mapping. So let's check more pictures. Ayan, so to the left, you will see ito si BIR Commissioner. Ito kasi yung madalas na chine-check nilang ng ating mga BIR officers is yung certificate of registration. So take note, magkaiba yung business permit tsaka yung BIR certificate of registration. So if may business permit kayo, kailangan nyo din kahit may business permit kayo, kailangan nyo pa din mag-register sa BIR. So yung certificate of registration from BIR, kailangan yung ipa-scale doon sa wall ninyo na visible. So aside from the COR, yung notice to issue receipt or invoice, dapat nakapaskil din yan. So may mga katumbas yan na penalty, kaakibat na penalty in case, yun nga, hindi kayo compliant dyan. So first, i-check yung registration. Then yung COR ninyo, i-check niya if nakapaskil ba. And yung notice to issue your receipt or invoice. So aside from that, i-check din nila yung compliance, kung compliant ba yung invoice ninyo. So i-check nila if registered ba, may authority to print. So yun yung titignan nila if tama ba yung ini-issue nyo na invoice. So again, if may violation kayo, may kaakibat pa din na penalty. So from the invoicing naman, yung books of accounts din, i-check nila. So i-check nila if registered ba yan. So I have a video kung paano nyo i-register yung books nyo. Online na yan through Orus. So nothing to worry about. So no need to go to your RDO to register your books. So yun, i-check nila if yung mga transactions ba ninyo is updated dun sa books of accounts. So i-check nila yung invoice if na-record nyo ba sa books of accounts. So, ayan. So, pagkatapos nila ma-check, ma-verify, they have this checklist. And pagkatapos nilang ma-review yung tax compliance niyo, they will have this sticker. Ito yung tinatawag na tax map sticker. And ididikit nila dun sa store ninyo. So, ang ibig sabihin at pag may tax map sticker na kayo, ibig sabihin na-visit na kayo ng ating mga BIR officer. Yung tindahan nyo na-visit na and na-check na nila yung inyong compliance. So yan yung last step is, 'di ba, yung may sticker and if ever may violation kayo, may violation checklist din. But in this case, dahil ano nga to, friendly tax mapping, wala tayong penalty. So which is a win-win for the BIR and our taxpayers. So ito, to sum up daw sa first day pa lang nila ha, ito na yung mga common violations na note nila. And again, since friendly lang ito, so walang kaakibat na penalty. But after this, I believe na ano naman kasi yan, ongoing yung tax mapping ng ating BIR. So I suggest ito yung to comply yung mga regulations natin. So ito yung mga common na violations na na-note nila doon sa 24,000 stores na kanilang na-visit ha. First is yung no registration. So yung nabanggit nga natin kanina, magkaiba yung ating business permit sa BIR certificate of registration. So mostly yung mga businesses na na-visit nila,
may it could be may mga business permit but walang BIR certificate of registration. And again, yung penalty nito would range from 2,000 to 20,000. Imagine that. Depende kasi yan kung ano yung municipality class nyo or if sa city na belong yung inyong business. So kung city, ayan, 20,000, napakalaki, di ba? And yung second na common violation is not keeping of books of accounts at their place of business. So madalas kasi na practice yung excuse ng mga tindahan is yung books of accounts nila nasa bookkeeper. So yung excuse na yan, hindi yan valid because according sa ating mga regulation, according sa mga issue ng BIR, yung books of accounts dapat always nandun sa place of business. So yung kaakibat na penalty niyan, ayan, it would depend on your annual gross sales. So magre-range yan from 1,000. And imagine that, 50,000 pesos na penalty. Napakasakit, Kuya Eddie. Ayan. So, yung third natin na violation is not displaying COR. Kung kahit may COR kayo, but hindi nyo display doon sa wall ninyo, penalty pa din yan. So, yung penalty niya is 1,000 pesos. And last, yung na-note nila na violation is non-conversion of official receipts to invoice. So, katumbas to na in the sense unregistered yung invoice niyo because hindi niyo kinonvert. So if hindi niyo alam, per EOPT yung mga official receipts natin, pwede pa din natin gamitin as invoice. Kailangan lang natin i-crash out and lagyan ng invoice na word. But kailangan to natin i-report sa BIR. So magsasubmit tayo ng inventory list ng ating mga official receipts na i-convert natin to invoice. So again, yung penalty niyan, ayan, malaki din, is 10,000 pesos. So 'di ba? If hindi tayo compliant, napakalaki, napakasakit ng mga penalty na pwede nating puwedeng i-impose sa atin. So again, it's better to be compliant talaga because it's our obligation of doing our business is to pay our cess. Ayan. So ito yung mga summary ng mga violation natin and yung penalty nila and if ano tayo, if gusto nating makaiwas, I mean makaiwas sa mga penalty, ayan, be compliant na lang. And again, ito yung mga common violation. And if ever, di ba, na-tax map kayo, at least alam nyo na yung gagawin nyo. Dapat compliant kayo dun sa registration, compliant kayo dun sa invoicing, and of course, sa mga inyong mga books of accounts. So yun lang yung quick video natin. And if may mga tanong kayo, just comment down below. My name is Peter again, your Pinoy accountant. And thank you for watching, and I'll see you again next time.